Dapat nang mag-isip ng mas angkop na tugon ng Pilipinas kasunod ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa sasakyan ng bansa. Si Defense Secretary Teodoro naman hinamo ng Beijing na dalhin na sa International Arbitration Courts ang issue. Narito ang ating balitang E to Z. Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Hinahamon ni Department of Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang China na dalhin sa international courts ang pag-aangkin nito sa katubigan ng West Philippine Sea. Ito'y matapos muling bombahin ng tubig ng sasakyan ng China at mapinsala ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Sa pahayag nitong Linggo, inakusahan ng China ang Pilipinas ng umano'y pambubuyo sa naturang teritoryo. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. Dito nila ginagawa Ang Department of Foreign Affairs muling ipinatawag ang mga kinatawan ng China para maghain ng panibagong diplomatic protest. Pero sa kabila ng insidente, ayon sa Pilipinas, hindi pa rin napapanahon para magpasaklolo sa US sa bisa ng Mutual Defense Treaty o MDT. Kung tatanungin ng isang maritime law expert, nararapat na ang mas malakas na tugon laban sa China. The US Indo-PACOM came out with its interpretation that the MDT in considering armed attacks is not necessarily limited to the use of weapons. In fact, it also considers the use of any kind of means which produces injury, death, or destruction. So it would include, I believe, even the use of water cannon in the way that it is being used by China. Dagdag pa ng propesor, magiging malaking tulong ang nalalapit na makasaysayang trilateral summit ng US, Philippines at Japan. This is very important because it is part of the process of building a strong and resilient international community. Sa ngayon, kinondena na ng US ang panibagong harassment ng China habang ilang bansa naman ang nagpaalala na dapat sundin ang international rule of law.